Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang matibay na determinasyon na labanan ang matagal nang nakatanim na katiwalian sa gobyerno. Sinasabing ang pagpapahintulo daw dito ay makakasira sa kinabukasan ng ating bansa. Ang dahilan kung bakit ko ito binanggit at ginawang bahagi ng pambansang talakayan ay napakasimple lang. Hindi na ito dapat pang magpatuloy. Dahil kung magpapatuloy ito, bigla mong malalaman kung gaano na pala kalalim ang nakatanim na sistema na ito, sabi ng Pangulong Marcos sa ika-5 edisyon ng BBM Podcast na inihayag noong Lunes. Pinasimula ni Pangulong Marcos ang investigasyon sa mga ghost at substandard na projects ng pagbaha na nagpakita ng malawakang anomalya sa mga proyekto infrastructure na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Patuloy kong babanggitin ito dahil wala akong nakikitang saysay sa anumang ginagawa natin maliban kung papausbungin at tutulungan natin ang ating bansa, dagdag ng Pangulo. Kung hahayaan natin sabihin na, okay, wala tayong magagawa, 6 na taon lamang ako, kung hahayaan mo lang ang sarili mong maliwala dyan, wala ka magagawa, talagang wala ka magagawa. Sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ang kanyang administrasyon ay magpakita ng ganitong resigned attitude, lalo na sa larangan ng pampublikong serbisyo. Ayon sa punong ehekutibo, bagamat palaging may suspetsya ng katiwalian sa gobyerno, ang laki ng malfeasance at pang-abuso na ginagawa. At sinabi ko, hindi pwedeng wala na talaga mangyayari sa Pilipinas kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan. Wala na talaga mangyayari sa atin, hindi ng Pangulo. Hindi lalago na maayos ang ekonomiya, hindi matutulungan ng mga tao, hindi magiging mas maganda ang mga paaralan, hindi magiging mas maganda ang mga ospital, wala tayong mararating. Walang alinlangan si PBBM na iutos ang pag-imbestiga. Siya pa mismo ang nanguna sa pag-inspect sa mga lugar na inireport sa website ng sumbong sa Pangulo. Matatandaan na naglagda si Pangulong Marcos ng Executive Order No. 94 noong September 11 na lumikha ng Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan at magrekomenda ng nararapat na kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno, empleyado o individual na kasangkot sa mga anomalya sa mga proyektong pambaha at kaugnay na mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa loob ng 10 taon. Noong September 29, isinampa ng ICI sa Office of the Ombudsman ang mga kaso ng graft at malversation of public funds laban sa resigned na Ako Bicol Party List Representative Zaldico, 11 officials ng DPWH na pinamumunuan ng Region 4B Regional Director Gerald Pacanan III at 5 executive ng SunWest Inc. para sa 289 billion pesos na flood control project sa Naujan Oriental Mindoro. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangan ng pag-amyenda sa konstitusyon para tugunan ang katiwalian ayon sa isang opisyal na Malacanang noong Martes. Sa halip, binigyan diin ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire